Chu-chu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello and good morning po sa inyong lahat, lalong-lalo na po dito sa bangko na pinagtatrabahuhan ko. Naging habit na po namin ang makinig sa lihim ng liham tuwing umaga, kaya sana po mapili ninyo itong story ko. DJ Lindsay, meron po akong kausap ngayon. He is now 26 years old. Sobrang matured po niya in terms of usaping buhay and medyo personal yung mga pananaw niya sa mga bagay-bagay. Politics, ipon, investments. Yan yung palagi naming pinag-uusapan. Kailangan kong aminin, DJ Lindsay, na nasa kanya lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. At dahil nga po halos araw-araw kaming magkausap at magkasama, na-attach na po ako sa kanya. Not until one time, na-open po yung usapin na single mom and single dad. Nasabi ko sa kanya na ayoko ng ganun. Kasi ayokong mag-settle for less. Ayoko sa mga single dad because alam ko na deserve ko yung ako ang una palagi. Sinabi ko rin sa kanya ng ayoko ng may sabit. Kahit pa annulled pa yan. Hindi ko alam pero bigla na lang out of nowhere, DJ Lindsay. Sinabi niya po sa akin na meron na po siyang anak pero hiwalay na sila ng partner niya. Gulat na gulat po ako sa inamin niya sa akin. Never po kasi naming napag-usapan ito. At siguro, humihintay lang talaga siya ng tamang timing para sabihin sa akin yung part na yon ng buhay niya. After kong malaman yon, DJ Lindsay, nagpaalam na siya sa akin. Kasi nga,
nalaman niya na ganun yung pananaw ko tungkol sa single dad. Nalaman niya na ganun yung perspective ko. At ang sabi niya, nanghihinayang daw siya sa amin. Kasi sana daw mas kinilala ko raw siya ng mas malalim pa. Kesa sa parang ginudge ko raw siya dahil lamang sa meron na siyang anak. DJ Lindsay, hindi ko po talaga sinasadya na masaktan siya. At lalong ayoko pong lumayo siya sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang sundin yung perspective ko? Yung standards ko? Dapat bang ipilit ko na hindi ko piliin yung single dads? O dapat ko ba siyang bigyan ng chance? Kasi kitang-kita ko naman na malinis ang intention niya sa akin. Pa-help naman po. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice para maliwanagan po ako. Maraming salamat po and more power to your program. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. It's 9:17 in the morning. 17 Cambots, makaraan po ang alas 9 ng umaga. Kasama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Hello sa mga single moms and single dads na nakikinig ngayon na talaga pong nang gigigil dito sa letter sender na. Ay, kumalma, mga bakla. Kumalma po kayo, no? Dahil perspective niya naman yon, own paniniwala niya yon, and para sa sarili niya lang naman yon, di ba? Oo. So, bago po natin pag-usapan yan, punta mo po na kayo sa facebook.com/energyfm1067. Tapos i-post niyo po yung mga comments niyo about the story, and then we are gonna be reading them on the air. Dali na, mga bakla, kayo naman, hindi na kayo mapag-anuhan. Di ba? Hindi na kayo mapakiusapan, Hello po sa mga nandyan po sa mga opisina nila, sa mga tindahan, sa mga bahay, mga naglalaba ngayon. May mga naglalaba ba ng Friday? Oo. Di ba usually ang paglalaba nasa Saturday, Sunday yan. Pag Friday, medyo alangani yan. Anyway, unless pala ang business mo ay labada, no? Laundry. Everyday naglalaba. Anyways, wala siyang pangalan pero ate girl, nire-respeto naman natin yung pananaw mo about single moms and single dads. Pero bakit naman, tanong lang, no, bakit meron siyang perspective or may paniniwala siya na parang less yung tingin niya if papatol siya sa single moms and single dads? 'Di ba? Dahil ba meron na silang ibang responsibilidad? Ganyan? Dahil ba syempre, meron ng nauna sa'yo na anak at meron ng nauna sa'yo na babae at sa tingin mo ba hindi na yun mabubura sa kanyang isipan? Ganun ba? The fact na hiwalay na nga sila, what made you think na hindi ka mauuna, diba? Oo, may obligasyon na dahil may anak na. Well, kung yun talaga yung pananaw mo, wala tayong magagawa dyan, diba? Oo, pero sige, basa muna tayo ng comments ng mga pangga natin. Sabi dito ni Mickey Moneva, "Morning, Madam Lindsay. Para kay ate girl, push mo na kung alam mo na sincere naman yung guy. He's being transparent naman sa'yo, di ba? At syempre, kung matimbang yung love mo sa kanya at nasabi mo din na mahal mo na siya, edi i-push mo na te. Di ba? Oo nga naman. Push mo na yan. Sabi naman ni ate Rovi, wala yan sa single dad sender. Kung mahal mo siya, tanggapin mo siya ng bongga. Huwag mababa ang tingin mo sa single dad. Arte-arte mo." Hi, Ate Robicel, hindi ka mga away. Sabi naman ni AZ, DJ Lindsay, good morning. Pag-greet naman po yung mga tao dito sa Duralco, especially kay HR Michelle, Ma'am I, Miss K, Miss Ella, and poging-pogi na si Kiel. Thank you very much. Yan ang masasabi niyo dyan sa Duralco. Sa story natin, huwag puro pabate, mga bakla kayo ng taon.
Sabi ni Habong Laripak, normal lang po yan, DJ Lindsay. Sabi pa dito ha, baka ayaw mo lang kasi ng responsibility, kaya ganun, 'di ba? Lalo na pag hindi ka financially stable. Yun lang yon, DJ Lindsay. Sabi ni Reggie, SO Miss Lindsay. Anong SO? Ano yung SO? Shut up? Shut up! Hi! Sabi ni Mekal, wag nang mag-inarte ate kung hindi naman kagandahan. Charis! Hoy, hindi kayo magiging harsh. Anyway, sabi ni TPC, ayos, sos. Ay, sos, mahal mo pala. Malinis naman ang intention niya sa'yo. Eh di, sunggaban mo na. Ganon din, di ba? Pabati naman po. Gandang umaga po sa lahat. Sabi ni TPC, hello naman sa inyo dyan. Gandang umaga din. Yahoo! Ako naman ha, kung ako tatanungin nyo, malamang wala naman kayo ibang tatanungin dahil ako lang naman yun nandito, di ba? Hindi ko rin kasi masabi kung ano ba yung feeling to fall in love and to settle down with somebody na merong anak. Kasi never ko pa naman yun na-experience, no? Pero kasi, kung ako yan, kung talagang mahal na mahal ko siya, syempre, una pa lang, alam mo na dapat na, di ba, meron na siyang responsibility, may obligation na siya, pero you have to think past that di ba? Syempre, ang pagmamahal naman, wala yan sa kung meron na ba siyang anak, meron na ba siyang ibang responsibility, obligasyon. Pag pinag-usapan natin ang pagmamahal, pero kapag ni-reality check mo yan, bakla, syempre, alam mo na meron na siyang obligasyon talaga. Oo. Diba? So, alin ba doon ang titingnan mo? Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung mas matimbang? Yung pagmamahal mo sa kanya? At kaya mo bang, can you look past that, you know, yung katotohanan na meron na talaga siyang anak? O baka naman mas gusto mong tingnan at i-magnify yung fact na meron na siyang obligasyon at meron na siya talagang anak at meron siyang dating partner. Diba? Nasa sayo yan Diba? Ako kasi pag mahal ko Ganyan Of course, maiisip ko yon, pero mahal ko siya. So gagawin ko ang lahat. Diba? Kaya kong takpan yung part na yon ng buhay niya. Diba? At mahalin at yakapin kung ano man yung meron siya. Diba? Kapag talagang meron na siyang anak, no? So yun, yakapin mo yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Diba? Lalo na, diba, nabulaga ka. Diba? O, diba? Surprise! May anak ako. Ganun yung usapan, no? Diba? Tapos sinabi mo, you don't wanna settle for less, diba? Bakit naman less? Di mo naman din alam kung ano yung kapasidad niya dahil hindi pa naman kayo matagal. Diba parang ginudge mo na nga siya beforehand? What if hindi naman siya tulad ng ibang lalaki dyan, diba? What if kaya niya pala magbigay ng 110%, diba? Sa taong mahal niya kahit na meron na siyang ibang obligasyon, diba? So you wouldn't know. Sabi naman po dito, ang importante mahal ka, binata nga, tapos lolokohin ka naman, di ba? Tama ka naman dyan. Di ba? So, kung meron ka talagang standards, kasi ginagawa natin yung standards na yan para, alam mo yun, i-involve talaga yung sarili natin doon sa taong gusto natin, di ba? Gumagawa tayo ng listahan, mga check, o gwapo ba siya, check, o financially stable ba siya, check, o binata ba siya, check. Ginagawa mo yun kasi yun yung ideal guy mo or ideal man. Ngayon, kung gusto mong umalis doon sa standards mo, edi ihila mo yung sarili mong buntot, di ba? Ikaw ba ay magsistick dyan sa standards mo, dyan sa perspective mo, o kakalimutan mo ba siya? Diba? So, nasa sayo yan. Kasi I can choose the other way Pwede naman din hindi ako mag-settle din sa isang lalaking may anak. Kasi gusto ko lang yung single. Pero sana wala ng mga side comments na, kasi I don't wanna settle for less. Uy, bakla! Ba't naman may ganun? Pero again kasi, nire-respeto natin yan. Kasi perspective mo yan opinion mo yan Tsaka yan yung gusto mo. So i-push mo lang ng i-push. O sabi naman po dito ni Lay, nakaka-relate ako kay Sender. May nauna ng family ang asawa ko ngayon. Pero okay lang naman, basta hindi papansinin yung ex niya katulad ng ex ng asawa ko. Basta hindi daw papansin. Siguro ang iniisip nitong si letter sender natin na walang pangalan is that ayaw niya ng may gulo. Diba, ayaw niya ng magulong usapan. Kasi nga naman, kahit paminsan annulled na or hiwalay na sila talaga, technically, hindi maiiwasan na, diba, kausapin,
Di ba, magkita sila because of the child or the children, ganyan. Gusto niya yung solong-solong sa kanya yan. Yung lahat ng bagay magsisimula sa kanilang dalawa. Di ba? Yung first time nilang dalawa magkaroon ng anak, first time nila magpalit ng diaper ng baby nila, first time nilang mamroblema tungkol sa titirahan, yung mga ganun bang bagay. So, naiintindihan ko nga, 'di ba? Pero naiintindihan ko rin yung sakit na nararamdaman nitong guy na ito dahil ganun nga yung perspective mo towards mga lalaki na meron ng anak at hiwalay na sa mga partners, 'di ba? Ayaw kong i-judge at wala tayong karapatan i-judge kasi yan yung gusto nila. Kanya-kanya naman yan, 'di ba? Sabi dito, yung ex kasi ng asawa ko, sinugod-sugod pa ako sa bahay namin kasi ayaw niyang makitang may iba na pala si hubby ko ngayon. Kaya naman pala. Sabi ni Patrick Santos, sabi nga ni Papa Jackson, love me, love my dogs. Diba? Oo, ang daming aso niya ni Papa Jackson. Sabi naman ni Zaldi, gandang umaga po DJ Lindsay, wala lang po, gusto ko lang pong bumati ng good morning. Diba? Hello naman po sa inyong lahat dyan. Sabi ni Don, kung mahal mo, mahalin mo rin yung anak niya. Pa-shoutout sa Duray, Quebec, Canada, ma'am. Hello po sa inyo dyan. Sabi ni Jessica, depende po sa priority ng sender yan. Ayaw mo na ng less, so hanap ka ng iba kesa makasakit ka pa. Totoo naman. Dapat minsan sa buhay natin, madali tayong kausap, no? Diba? Just to, prevent ourselves from spending mga time na hindi important, not so important time, no? Just to avoid wasting our time, 'di ba, sa mga tao. Kasi ganun 'yun eh. Mag-aaksaya ka ng oras mo, hindi mo naman pala siya gustong makasama, 'di ba? Siya din, mag-aaksaya siya ng oras knowing na ay okay na okay kami, 'di ba? So sa umpisa pa lang, kung sa tingin mo may sabit 'yon or sabit yung tingin mo doon sa sitwasyon nung lalaki na 'yan, pack up ka na. Huwag mo nang patagalin. Once and for all, sabihin mo na, ayoko. I'm sorry, ideal guy ka sana, pero ayoko nang may sabit. Wow! Ganon. Diba? So, plakin mo na yung katotohanan, diba? Kasi, baka naman kasi mamaya nagigilty ka lang eh. Kasi normal yan ha. Akala mo gusto mo siyang balikan, akala mo gusto mo siyang mahalin, while in fact, guilty lang yung nararamdaman. Yung guilty ka lang and guilt lang yung nararamdaman mo sa puso mo. 'Di ba? Hindi mo siya gustong makabalikan or hindi mo gustong i-patch things up with this guy. Nagigilty ka lang kasi alam mong nasaktan mo siya. Ganyan tayo mga babae. Tayo pa naman mga babae, 95% ayon sa statistics. Hoy! Ang mga decision natin ay base. Well, hindi naman mga babae lang, mga lalaki din as well. Tayong mga tao, ang ating mga desisyon ay nakabase sa 95% of our emotions. So, nagdedesisyon tayo araw-araw base sa ating emotions. So, 'di ba? Baguhin mo 'yon sa buhay mo, 'di ba? Logic. For ito kasi makakasama mo siya hanggang sa pagtanda or makakasama mo siya for some time dahil makakarelasyon mo siya. So if I were you, gamitin mo yung isip mo at huwag kang masyadong gumamit ng puso mo kung gusto mong gumawa ng tamang desisyon sa buhay mo. Wow! Diba? Depende naman kasi talaga sa iyo yan eh. Susundin mo ba yung standards mo o susundin mo yung puso mo? Diba? Either way, walang magja-judge sa'yo. Okay? Diba? Kahit ginudge mo yung single dads. Si ate, may attitude to, malamang. May tinatagong ka pagiging demonyita tong si ate. Sabi ni Roxanne, watching from Abu Dhabi, DJ Lindsay. And mag-ingat po kayo dyan palagi. Sabi naman po ni Alex Mayore. Hello po. Sabi ni JH, medyo nakakainis si ate girl, pero opinion niya yan eh. Ito naman na-realize niya naman na nasaktan niya yung person. Let your heart decide kung good guy naman si kuya. Oo, 'di ba? Anyways, thank you very much for sending in your story and of course maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Again, sa lahat po ng mga nakikinig sa Lihim ng Liham, thank you all so much for supporting. And I am gonna be giving you this song from Ate Reg. Wow! Ganon. This one is called You Are My Song. Para sa iyo, letter sender, kung nasaan ka man, I hope i-dedicate mo to doon sa taong, ayan, yung lalaki na nasaktan mo kahit papaano. Enjoy!